Ano ang mangyayari kung ang isang alamat sa pagiging mersenaryo ay bumalik sa pagiging estudyante? Kung saan ang buong section sa baitang na ikatlo ay pinamumugaran ng mga hangal na bully. At ang pagdating ng ating bida sa room na ito, ay di nagustuhan ng mga hangal, dahilan upang agad silang makaisip ng kahibangan laban sa ating bida. Ito nga pala si Jean nga ang bago nating bida sa kwentong siguradong makapagbabalik ng alaala mo sa paaralan lalo na at naging target kaden ng mga hangal. Si Jean nga ay isang dating mersenaryo na bumalik sa kanyang pamilya makalipas ng 10 taon at naisip ang muling mag-aral sa sariling bansa. Bago tayo magpatuloy sa kwento ay gusto ko munang humingi ng subscribe mula sa inyo at pwede din ng super thanks bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ang storya nagsisimula sa isang paaralan, kung saan natagpuan natin ang isang babae na inisip ang kanyang kapatid. Biglang naiabot ang kanyang pag-iisip ng isang babae na biglang sumugod sa silid-aralan, nagmamadali sa pansin ng lahat. Sabik niyang ibinalita na nakita niya ang pinaka-cute daw na lalaki sa opisina. Sa palagay niya, bagong transfer student at third-year student daw ito. Kaagad namang na-realize ng unang babae na siguro'y kanyang kapatid yun. Bago tayo masyadong ma-engrow sa kwento, sinasabi ng babae na iniisip na ang kanyang kapatid ay namatay dahil sa aksidente sa eroplano kasama ang kanilang mga magulang. Pero milagro, bumalik siya pagkatapos ng 10 taon. Nang makita niya ang kanyang kapatid sa unang pagkakataon, napasigaw siya sa gulat. Pareho ding na-astonish ang kanilang lolo nang makita siyang buhay. Nang tumingin sa kanya ang kanyang kapatid, naalarma siya. Pero ngumiti lang ito at nagtanong kung siya ba siyang kapatid na si Dayan. Biglang inalma si Dayan sa isang grupo ng mga babae na nang-aapi sa kanya. Hinihingi sa kanya ng mga sakit ulo ang kanyang gym uniform. Sinubukan ni Dayan silang kausapin, ipinapaliwanag na kung ibibigay niya ang kanyang uniforme. Ayaw niyang may isusuot. Tumatawa lang si Blandazilla at biglang sinisigawan siya. Sobrang lakas ng boses niya na hindi mapapansin ng iba pang mga babae sa silid-aralan ang gulo na kanyang idinudulot ng walang kabutihang dahilan. Tumawid na sa limitasyon si Blandazilla at sinampal si Dayan sa ulo, ipinapahiwatig na mas mabuti pang ibigay niya ang uniforme kung ayaw niya ng masamang trato. Kahit na hindi naman talaga maituturing na mabait ang manampal sa ulo ng isang tao, wala namang gustong mag-argumento kay Blandazilla na labis-labis. Nagkibit-balikat na lang ang iba pang mga babae sa silid-aralan, ayaw makisali o pigilan siya mula sa pagiging palalo. Mukhang walang ibang pagpipilian si Dayan kundi harapin ang hiya at tahimik na sumunod sa hiling. Sumunod na eksena ay dinala tayo sa ikatlong taon ng klaseng 2, kung saan inilalabas sa buong klase ang bagong gwapong estudyante na bagong lipat sa paaralan. Binanggit ng guro na matagal na siyang nakatira sa ibang bansa at hinihiling sa lahat na maging magiliw at tulungan siya sa pag-aayos. Hindi mapigil ang manggurat sa kagwapuhan niya ang lahat ng babae sa klase. Kahit ang mga bully sa silid ay hindi makapigilang mangilid, habang ang iba pang estudyante na may pangkaraniwang anyo ay naiinggit sa bagong dating. Ang gwapong itsura nung lalaki. Tinulong ng guro siya sa isang bakanteng upuan sa likod ng silid at dumiretso naman siya doon, handang magpundar sa kanyang bagong pwesto. Habang naglalakad papunta sa upuan ng bagong lalaki, napagmasdan natin ang isang batang lalaking may kulay buhok na tinatawag na Jaehong at kitang-kita natin na siya ay lubos na naiinis. Tanggapin na natin, inggit lang siya sa bagong lalaking ito dahil sa kanyang hitsura. Ang malaking lalaki na nakaupo sa likod ni Jaehong ay nagbigay ng subtle na senadoryas. Biglang nakuha ni Jaehong kung ano ang gusto sabihin ng kanyang kaibigan at nagpas siyang kumilos. Ini-extend niya ang kanyang paa, layuning ay trumo ang bagong lalaki habang ito ay naglalakad. Pero hindi pumabor ang plano ni Jaehong tulad ng inaasahan niya dahil biglang huminto ang bagong lalaki, iniwan si Jaehong nang inangat-ngat ang kanyang mga ngipin sa pagkapikan. Saktong-sakto na nagpadala siya ng kanyang paa, pero hindi pa rin ito gumana. Samantala, ang bagong lalaki na may pangalang Jin nga, ay pinupugayan lamang si Jaehong ng isang nagbabadyang tingin para sa kanyang kawawang panggagaya, kahit hindi siya nagsasalita. Biglang nag-flashback ang eksena sa nakaraan ni Jin, kung saan nakikita natin ang isang lalaking blonde na nag-advise kay Jin na iwasan ang mga away pagbalik niya sa Korea. Umubo si Jin at sinabing alam na niya ito. Ang dami nitong nangyaring ito. Naungusan ang nakatatanda sa gulat at kaagad itong nagtanong ng kakaiba kung paano nalaman ni Jin yun.
Inilahad ni Jean na hindi siya makikigulo sa alinmang laban nang hindi sapat sa kanya ang kaalaman sa paligid. Mukhang hindi sinaasahan ng nakatatanda ang sagot ni Jean dahil tila sobrang intense. Pero ipinagpatuloy ni Jean, ibinabahagi ang kanyang karunungan mula sa maraming taon ng karanasan. Inipaliwanag niya na ang mabilisang pagdedesisyon ay maaaring magdulot sa kanya ng kamatayan, at ang ganitong pagkakamali ay para lamang sa mga baguhan. Mas lalo pang nagugunam-gunam ng nakatatanda ito at patuloy na pinapaalala ni Jean sa kanya na nakayanan niya ang maraming labanan sa loob ng 10 taon, dahil alam niya ang kanyang sinasabi. Biglang nagpahinto si Major Kang, ang nakatatanda, at inilinaw na hindi niya tinutukoy ang lahat ng mga estratehikong kabaliwan, ngunit gusto niyang ipagbawal sa ating batang lalaki na makisali sa mga laban dahil ayaw niyang mapahamak ang mahirap na nagkasala. Sa kasalukuyang pagkakataon, nag-iwan sa isipan ng ating batang lalaki ang payo ni Major, kaya't hindi siya nagsasalita sa abusador upang iwasan ang gulo. Pagkatapos ay napansin ng guro si Jean na nakatayo lang doon nang walang ginagawa. At tinatanong kung okay lang lahat. Si Jean ay ngumiti lang ng maganda, sinabi na siya ay okay lang, at nagpatuloy sa kayong si Jae-hong, hindi siya pinapansin. Si Jae-hong ay muli na naman tumawa, isipin na basta lang si Jean, takot na mapagtripan. Kahit yung lalaking nagtangkang ihulog siya kanina, ngumiti, masaya sa reaksyon ni Jean. Pagdating ni Jean sa kanyang upuan, sinabi ng guro sa isang estudyante na tulungan si Jean sa paghanda para sa unang klase. Pagkatapos, umalis ang guro matapos bumati kay Jean ng magandang pag-aaral. Agad namang nagpakilala ang estudyanteng nasa tabi ni Jean bilang si Young Chan Park, at sumunod naman si Jean, nagpakilala bilang Lee Ji-nyu. Niyugyog ni Young Chan ang kanyang balikat na siguruhing walang nakakakita, at nagbulong kay Jean na nakita niya kung ano ang ginawa ni Jae-hong. Ipinaliwanag na si Jae-hong Lee ay isang pasaway, pero may isa pang nangiinis na dapat bantayan, si Hyuk Jin-ju, na parehong singsama. Mas titig sa magkasama ang dalawa, habang inilahad ni Young Chan na ang susunod na klase ay math. Nagpasalamat si Jean sa kanyang bagong kaibigan sa paalala, at nakahinga si Young Chan ng maluwag na hindi basta-basta si Jean. Sinabi niya sa batang lalaki na magpakalma at magtanong lang sa kanya ng kahit ano, at gagawin niya ang makakaya niya para tulungan. Dumating ang guro sa matematika at pinapayagan ang lahat na buksan ang kanilang mga aklat. Nagsimula siyang maglutas ng mga problema sa matematika sa pisara. May ilang estudyante na abala sa pagtatake ng notes, habang ang iba naman ay tila wala lang. Si Jean ay sumulyap sa eksena, napansin niyang si Young Chan ay masigasig sa pagsusumikap, habang may ilang estudyante na mamahinga o naglalaro sa kanilang mga smartphone. Tumingin din siya sa labas ng bintana at nakita ang isang grupo ng estudyante na naglalaro sa playground. Naglakbay ang isip ni Jean pabalik sa kanyang mga araw bilang isang mandirigma. Naalala niya ang mabigat na ulan, nararamdaman ang sobrang pagod at pambabato. Ang kaguluhan ng kanyang dating buhay, ang di mabilang na ingay ng mga baril at pagsabog, tila nag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang isip. Ngunit, sa kasalukuyang sandali, habang isinara niya ang kanyang mga mata, wala nang nakakairitang ingay. Biglang naramdaman niyang tahimik at payapa. Habang papalapit ang pagbubukang liwayway, nagsisimula ng umuwi ang mga estudyante. Kasama sa kanila si Daeon, na napansin ang kanyang kapatid na nakatayo malapit. Siya ay pansamantalang nagugulat at nagtanong kung siya ba'y naghihintay para sa kanya. Sumagot ang kanyang kapatid ng oo. Iniisip niya na sana ay ihahatid niya siya pauwi. Pero sinabi niya rin na kung may ibang plano siya, pwede siyang magpatuloy mag-isa. Agad na tumingin si Daeon sa paligid at sinabing wala siyang ibang plano, pero ramdam natin na siya ay kinakabahan pa rin talaga sa pakikipaglakad sa aming kaboy. Sinabi ni Jean na kung wala naman siyang urgenteng gawin, maglalakad silang magkasama pa uwi. Sa huli, pumayag ang babae. Habang naglalakad sa kalsada, magkasama silang naglalakad, pareho nilang ramdam ang awkwardness. Sinubukan ni Jean na magpabawas ng hiya at nagtanong kung awkward din siya. Gulat si Daeon sa naririnig at biglang sinabi na hindi siya awkward, pero pinatunayan ni Jean na okay lang, dahil siya rin ay medyo nahihiya. Salamat na lang, unti-unti ay naging masaya at comfortable naman ang babae. Ibinahagi ni Jean na siya ay 9 na taon lang noong nangyari ang aksidente, kaya hindi na niya masyadong naaalala ang kanyang natitirang pamilya, kasama na rito ang kanyang kapatid na babae. Sinabi niya ganito rin daw para sa kanya,
Dahil siya ay 17 taon lang noon at tiyak na hindi rin siya masyadong maalalala. Tahimik si Dayan dahil ito ay tunay nga. Bigla na lamang narinig niya ang mga pamilyar na boses sa kanto at bigla na lamang tumigil ang kanyang mga paa. Nagpatigil si Dayan. Nang tingnan niya ang pinanggalingan ng boses, napansin niya ang isa sa mga babae na nambubuli sa kanya sa klase. Tila, siya ang kaibigan ng blonde girl na nagsampal kay Dayan sa paaralan ngayon. Kaagad namang napansin ng bully girl si Dayan at tinawag siya. Biglang nagpawis si Dayan, at hindi siya sigurado kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Tinanong ng isang lalaki na kasama ng bully girl kung sino si Dayan. Ipinakilala ng bully girl na si Dayan ay ang babaeng hindi gusto ni Wedgen, at si Wedgen ay ang parehong blonde girl na nagsampal sa kanya kanina. Napansin din ng bully girl ang kapatid niyang kasama si Dayan at nagsimula siyang mang-asar, nagtatanong kung kasama niya ang boyfriend niya. Nagdagdag siya ng mga masasakit na salita, sinasabing hindi niya alam na maaaring mag-date ang mga bitches. Bigla na lamang naging mahiyain ang ating bida at desperadong sumubok na ipaliwanag na si Jean ay kapatid niya lamang. Nagulat naman si bully girl dahil hindi niya alam na may kapatid si Dayan. Matapos marinig ang mga bastos na komento, tinanong ni Jean si Dayan kung kaibigan niya ang babae na ito. Maiyang pumayag si Dayan at inamin na magkaalam sila mula sa kanilang homeroom. Ngunit hindi pa rin tumigil ang cocky girl, tinatawag na bitch si Dayan ulit at nagtatanong. Mula nang maging magkaibigan sila, kinikilabutan si Dayan habang nagpapatuloy ang pagrereklamo ng bully. Pagkatapos ay binigyan ni Jean ng isang malamig na tingin ng babae, isa na sapat na upang magyelo ang impyerno mismo. Hindi nagustuhan ng lalaking nakaupo sa tabi ng bully girl ang matutulis na tingin ni Jean. Siya ay nairita at binalaan si Jean na mag-ingat kung ayaw niyang mapaksa. Patuloy na nagmamasid si Jean, na lalong inirita ang matabang lalaki. Sinimulan ng bully girl na pasumayan siya at subukan siyang mang-away kay Jean. Sa huli, tumaipak ang pasensya ng mataba at lumakad patungo sa aming lalaki at si Jean nang mabilis na itinulak si Dayan pabalik at nagmukha sa mukha ng matabang yun. Hinahanap ng mataba na malaman kung si Jean ay nagtatangkang magmukhang matapang sa harap ng kanyang kapatid. Napagtanto ni Jean kung gaano kahina ang mataba, nakatayo ng napakalapit kaya't lahat ng kanyang mahahalagang puntos ay bahagyang bukas para sa pag-atake. Mas nakakatawa pa ay wala sa kanyang daladalang anumang sandata. Ang tanging mayroon siya ay ang malaking puwet niya. Hindi mapigil ang hindi mag-isip si Jean na ang lalaking ito ay labis na mapusok at iniwan ang kanyang sarili na bukas. Ngunit, biglang bumalik sa isipan ni Jean ang mga salita ni Major Kang. Naalala niya ang paalala na huwag siyang makipag-away sa sinuman. Nagbigay ng hinga si Jean, itinungo ang tingin, at nagpas siyang umalis ng tahimik. Ngunit hindi nagpapatalo si mataba kay Jean ng ganun-ganun na lang. Hinawakan niya si Jean sa kanyang kwelyo at itinaas ang kanyang kamay, handang magpalakas ng sampal sa mukha ni Jean. Bago pa siya makadikit, nagmadali si Dayan na sumingit. Agad siyang yumukod at ipinaliwanag sa nang-aapi na si Jean ay lumaki sa ibang bansa kaya hindi sanay sa paraan ng pamumuhay sa Korea. Sa kabilang banda, nagtatawanan ng nang-aapi habang nagtutuloy-tuloy ang takot ni Dayan. Ngunit inilabas ng mataba ang kanyang galit kay Dayan, sinasabing hindi niya ikinakaligtaan kung saan man tumira si Jean. Sa pagkakita kay Dayan na lubos na natatakot at umaatungal sa takot, nainit ang dugo ni Jean. Nahamon ng galit, hinawakan niya ang palso ng mataba at hinatak ito. Sumigaw sa sakit si mataba, kahit na walang gaanong naging agresibo si Jean. Iniwan ni Jean ang kanyang bag at tinanggal ang kanyang school coat. Dahan-daang sinabi niya sa kanyang kapatid na maghintay at tinakpan ang kanyang mukha ng coat, sinigurado na hindi ito tatagal ng 1 minuto. Muli, biglang tumakbo ang maingay na magnanakaw. Habang tinutukan ni Jean mula sa likod. Si Jean nang walang kahirap-hirap ay pumihit at binigyan ng malakas na sampal ang mukha ng kawatan. Ang solong sampal ay nagpadala sa kawatan sa pagkadapa, ang dugo ay dumadaloy mula sa kanyang bibig habang siya'y nag-aatras at bumagsak sa lupa tulad ng isang sako ng patatas. Ang palasimpong dalaga at ang iba pang gun ay may nararamdamang lamig na bumababa sa kanilang mga likod, at maaari kong malaman na sila'y siyang uupo kung itutuloy ng aming lalaki ang ganitong pananakit. Samantalang si Jean ay naghuhugas ng kanyang luha ng pagkadismaya, alam niya na nilabag na niya ang kanyang pangako kay Major Kang. Pero, sa palagay ko, hindi ito lubusan ang kanyang kasalanan,
dahil talagang nang dapat itong makuha ng matabang gagawang ito. Ang isa pang goon ay lubos na takot na kaya't nagsimulang balikan ang anumang hakbang laban sa aming lalaki. Ang susunod na eksena ay dinala tayo sa bukirin, kung saan ang mga sundalo ay masipag na nagsasanay. Kasama sa kanila si Major Kang, nagmamasid sa mga mahigpit na ehersisyo. Isang kapwa sundalo ang lumapit mula sa likod at pinaalalahanan si Kang na ngayon ang unang araw sa paaralan ni Jin. Nang marinig ito, nabahala si Major Kang sa pagsusulputan na sa halip na 6 na buwan ng mga aral sa pagkanormal na buhay, baka magkaroon ng problema si Jin sa pag-a-adapt sa kanyang normal na buhay. Sa loob ng maraming taon bilang isang mandirigma, iba naman ang buhay sa paaralan. Pero kahit pa, may nararamdaman pa rin si Kang nakakaibang pagmamalaki, at tiwala siya na ang mga aral na ibinahagi niya kay Jin ay makakatulong sa kanya na magtagumpay sa kanyang bagong buhay. Ngunit, tila hindi sapat ang itinuro ni Major Kang, dahil mukhang hindi napaapekto si Jin sa mga mang-aapi. Dama ng ibang mang-aapi ang takot habang nakahiga ang sugatang Teba Chingching, hindi na umayong ang mata. Ang bully na babae at ang kanyang kasangga ay lumilikot sa takot habang papalapit si Jin sa kanila. Sa isang iglap, sumugod si Jin at tumama ng matinding suntok sa tiyan ng isa pang kawalang tulungan, itinulak ito at bumagsak sa lupa. Napahanga sa gulat ang bully na babae. Nang bamaling si Jin sa kanya, napanginig sa takot ang bully. Tumangal si Daeyeon ng kanyang jacket mula sa kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasariwa ang eksena ng dalawang kriminal na talo. Bagamat hindi pa 1 minuto simula nang masangkot siya, napansin ni Jin ang kanyang kapatid na sumusubaybay sa kanya at, matapos bigyang kinatatakutan ng bully, lumakad palayo mula sa kanila. Lumapit siya kay Daeyeon at humingi ng paumanhin sa biglang pagsasara ng kanyang mukha. Mas lalo lamang nahiya si Daeyeon sa paumanhin. Sinubukan ni Jin pag-aani ng loob sa pamamagitan ng pagmumungkahi na kumuha sila ng mga merienda mula sa paboritong tindahan niya. Napapayuko si Daeyeon na okay lang daw at hindi naman nila kailangan, kaya nagdesisyon si Jin na umuwi na lang sila. Habang magkayakap si Daeyeon at si Jin, takot naman ang Bulang Girl sa nakita. Lubos siyang nagulat kung paanong ang lalaking dating nakakatakot sa isang tingin lang, ngayon ay nagiging mabait at nagmamalasakit na parang kapatid. Habang naglalakad silang magkapatid, binigyan ni Daeyeon ng kaibigang palm ito bago sila umalis. Iniwan ang bully girl na nakatayo doon, mukhang nabigla at takot. Habang naglalakad pa uwi, tinanong ni Daeyeon si Jin kung siya daw ba ang sumuntok sa dalawang lalaki kanina. Kinumpirma ito ni Jin, at ito lamang ang bumukas sa kuryosidad ni Jin tungkol sa kanyang kapatid, dahil hindi ito tila ang uri ng tao na nag-aaway. Ipinaliwanag niya na sa Korea, ang pagmamasid sa ibang tao tulad ng ginawa niya ay maaaring ituring na bastos at maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na sitwasyon. Pumayag si Jin, at idinagdag na ang makaangkin ng titig sa iba ay maaaring maging delikado depende sa taong tinitigan mo, na katulad din ng kanyang pinanggalingan. Sa pagkagulantang, tinanong ni Daeyeon kung bakit tinitigan ni Jin ang mga gulo kanina. Simple lang itinugon ni Jin na napansin lang niya. Natakot siya, at gusto niyang protektahan ang kanyang kapatid na babae. Gulat si Daeyeon sa mga hindi inaasahang tugon na ito, at siya'y bumaba na lang ng kanyang ulo habang namumula. May awkward na katahimikan na nangyari sa pagitan nila habang naglalakad sila. Mukhang kailangan ng mahulog si Daeyeon sa pagiging may mapag-alalang kapatid na laging nagmamasid sa kanya. Nang bumalik sila sa apartment, makikita natin na si Lolo ay sobrang nerbyoso. Siya'y nagmamadaling sinasabi kay Jin na mag-relax lang at kumain ng prutas, ngunit ang ating binata ay naghahangad na siya na lamang ang mag-aasikaso ng mga pinggan. Hindi sigurado si Lolo kung paano haharapin ito, kaya't sa huli pinapayagan na lang niya si Jin na siyang gumawa. Habang nililinis ni Jin ang mga pinggan na may matiyag ang kamay, tinatanong ni Lolo kung okay lang daw ba ang hapunan, na inaamin na hindi siya eksperto sa pagluluto. Sinabi ni Jin na walang ano-ano, na wag na lang problemahin ni Lolo yon. Sinasabi niya na masarap ang pagkain, at tuwang-tuwa siya sa bawat kainan. Kitang-kita sa mukha ng matanda ang tuwa nang malaman niyang nasiyahan si Jin sa pagkain. Kaya't lumapit si Lolo kay Daeyeon, itinanong kung nagustuhan din niya ang pagkain. Pumayag naman siya. Pagkatapos, lumipat si Lolo ng paksa at tinanong si Jin tungkol sa kanyang unang araw sa paaralan, at siya'y tuwang-tuwang malaman kung mayroon mang naging kakaiba. Nangyari,
Sandali pang nanahiyang sagutin ni Jean, mukhang kaunti siyang kabado. Medyo pag-aalala rin si Dayon, iniisip kung gaano kahalaga ang araw na yon. Pero matapos ang ilang sandali, aminin ni Jean na maganda ang araw. Napangiti ang mukha ng lolo sa kasiyahan sa pagdinig nito, kitang-kita ang pagkakagan at saya. Pagkatapos magpahinga sa kama para sa gabi, makikita natin ang ating lalaki na gising pa rin. Samasagi sa isip niya ang pagkakataon na unang nakita siya ng kanyang lolo, at ramdam niya ang pasasalamat ng matanda sa pagkakaroon niya sa paligid. Unti-unti nang umiinit ang puso ni Jean pagkatapos ng ilang panahon kasama ang kanyang lolo at kapatid. Tapos, lumipad ang kanyang mga pag-iisip sa panahon na naiipit siya sa eroplano bago ito bumagsak. Nagkakagulo ang mga pasahero, at naglabasan ang mga emergency oxygen mask sa mga compartment. Habang naghahagad ang lahat sa paglagay ng kanilang masks, nakatuon ang mga magulang ni Jean sa pagtiyak na ligtas siyang makahinga. Isang nakakatakot na araw para sa kanya. Justo nang magsimula ang pagbaba ng eroplano, biglang nagising si Jean sa kasalukuyan, tumalon mula sa kama sa gulat at naghihinga. Nang saglit na magmulat ang kanyang mga mata, napapalakpakang kinuha ang hininga si Jean. Napapalakpak sa takot mula sa bangungot na kanyang ikinakatakot. Kabilisang kumakabog ang kanyang puso, nang mapagtanto na ito ay isang panaginip lamang. Tahimik na sumandal si Jean sa kanyang kama at saka pumungay sa orasan, nakitang nag-umaga na pala. Nang mag-isa sa silid, may narinig siyang kaluskos mula sa sala. Agad siyang tumayo at lumabas, at doon ay nakita niya ang kanyang kapatid na nag-aayos ng almusal para sa araw. Siya'y umalingaw-ngaw at nagtanong kung saan napunta si Lolo. Sinabi sa kanya ng kapatid na nagtrabaho si Lolo ng madaling araw. Ipinaliwanag na nag-leave si Lolo upang mas-ando si Jean, pero tapos na ang kanyang bakasyon kaya't balik na siya sa trabaho. Sinimulang suotin ng kapatid ang kanyang uniforme, at matapos ang lahat, siya'y nagdesisyon ng umalis para sa araw na iyon. Nagpaalam siya kay Jean na may almusal sa mesa at siniguradong kakainin niya. Matapos ang lahat, umalis na siya. At saka medyo pam-angle si Jean sa inihanda para sa kanya sa hapag. Sa eskwela, makikita natin muli ang babaeng nang aapi at ang babaeng blonde na si Hui Jin. Natuklasan pala ni Hui Jin na kapatid ng estudyanteng ine-transfer kahapon si Dayon. Hindi mapigil ang mag-confirm nito ang babaeng nang aapi, na agad na naalala ang kanilang nakaraang banggaan kay Jean, at naduraj ang puso sa pagtanda kung paano nito natalo ang dalawang. Isang suntok lamang, natambo na ang isa sa mga kaibigan niya. Sinubukan ni Hui Jin na tanungin kung bakit takot na takot ang bully girl, ngunit nanatiling nakatigil sa takot si Chicken Shake, hindi makapagsalita. Nagsasawa na tayo sa tawag sa kanya na bully girl, kaya't bigyan na lang natin siya ng tamang pangalan. Tawagin na lang natin siya ng Chicken Shake mula ngayon. Patuloy si Hui Jin sa pagtatanong kay Chicken Shake tungkol sa nangyari. Sa wakas, nilunok na ni Chicken Shake ang kanyang takot at sinabi na dapat itigil na nila ang pang-aasar kay Dayon. Ang galit na ibinigay sa kanya ni Jean ay tila nakatatak pa rin sa kanyang isip at hindi niya ito magawang ibaling. Sa kabila ng takot, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na magiging maayos ang lahat dahil sina Hui Jin at ang kanyang kapatid ay pawang mga nasa tuktok, at lahat sa paaralan ay sumasamba sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, nakikita natin si Dayon muli. Tulad ng karaniwan, siya ay muling inatake sa ulo ng malupit. Pagharap niya, nakita niya si Hui Jin at si Chicken Shake na magkasama, muling nandun upang asarin siya. Agad itong tinanong ni Dayon kung ano ang nais nila pareho ngayon, kung saan sinabi ni Hui Jin na sumama sa kanya sandali. Nagtanong ang ating babaeng kung saan sila pupunta. Lantaran ang galit ng aroganteng blonde at sumigaw kay Dayon, na sabihing huwag masyadong magyabang. Nang sabihin ni Hui Jin kay Dayon na isuot ang kanyang mga bota at sundin ang mga utos kung ayaw niyang masuntok. Sinabi pa niya na hindi magbabago ang lahat kahit may kapatid si Dayon. Makalipas ang ilang saglit, naririto tayo sa istasyon ng recycled ng paaralan, kung saan si Dayon ay binubugbog ng mayabang na blondeng bully. Matapos ang ilang matinding sipa, sinabihan niya si Dayon na itago ang ulo. Napapagal si Dayon at nagtatanong kung bakit siya binubugbog sa unang lugar. Doon pinalala ni Hui Jin tungkol sa kanyang kapatid. Sinabi niya kay Dayon na hindi kailangang maging matapang ang kanyang kapatid at binalaan siya na sabihan ang kanyang kapatid na itigil na ang pagiging mayabang.
Linawin niya ng sumasagot na hindi na sila ang may pananagutan sa kapatid ni Dayan dahil siya ay papasok sa isang malaking gulo. Hindi pa rin nagkaunawaan si Dayan at nagtanong kung ibig sabihin nito ay target na nila ang kanyang kapatid mula ngayon. Agad na kinumpirma ni Hui Jin na pinaalalahanan siya na ang dalawang bully na nilabanan ng kanilang lalaki ay mga kaibigan ng kanyang kapatid. Dahil nag-ahas sina Dayan at ang kanyang kapatid na makipaglaro sa kanila, hindi sila bibigyan ng mababait na tamasya. Parang pagtusok sa leon at inaasahan mong hindi kakainin. Nangingilid luha si Dayan nang marinig ito. Sumigaw siya sa dalawang magnanakaw, nagmamatigas na malaman ang kanilang balak. Ang kwento ni Dayan ay tungkol sa kanyang kapatid. Pero ang tanging natatanggap niya bilang tugon ay isang malakas na sampal sa kanyang mukha dahil sa pagtutol niya. May pasa sa kanyang pisngi ang sampal, ngunit mas masakit sa kanya ang kawalan ng kapayapaan sa puso. Alam niyang nasa malalim na kagipitan ang kanyang kapatid. Ninigas si Dayan, nag-isip ng lakas, at biglang tumakas palabas ng recycling station, iniwan ang dalawang babaeng kalye. Ang eksena ay bumalik sa third year class 2. Mabigat ang atmosfera ng pagkabahala. Kahit ang dalawang average na pasimuno sa klase ay kakaiba ang katahimikan. Lahat ay sobrang kabado dahil papasok sa silid ng klase ang pinakamalupit na pasimuno ng paaralan kasama ang kanyang grupo, at mukhang magkakaroon ng malaking eksena kay Jin. Pero tahimik si Jin, cool lang. Ang dalawang pasimuno na binugbog kahapon ay sumusunod din kasama ang kanilang boss. Kasunod nila, ang pinakamalupit sa lahat, ang pangunahing pasimuno, na lumilitaw. Timing na dumating si Dayan sa silid parang bagyo. Hinihingal, may pasa sa mukha, at marumi ang uniforme. Biglang tumayo si Jin mula sa upuan niya, at nagulat habang tinititigan ang kanyang kapatid na bagbog. Sa harap at marurumi ang damit. Sinimulan ng mapang-ipang boss ang kanilang pabirong usapan, banibiro kung paano ang kapatid ni Jin ay sobrang nababahala sa kanyang kapatid. Binanggit niya kung paano ang sariling kapatid niya, si Hui Jin, palaging nagrereklamo at sumusumbat sa kanya para gawin ang mga bagay para sa kanya. Dumating din si Hui Jin at ipinaalala sa kanyang kapatid na siya ay magbibigay lamang ng pagsisisi kapag siya ay talagang mababatukan ng kanyang puwet ng sinuman. Samantala, si Jin ay iniwan ng namamangha sa takot nang makita ang kanyang kapatid na may mga pasa. Pero bago natin makita ang kanyang reaksyon, ang eksena ay bumalik muna sa kaunti sa nakaraan, nang ang mga estudyante ay simula nang magtipon sa silid-aralan ng maaga sa umaga. Makikita natin ang takot na mukha ni Yang Chan na tinamaan ng dalawang magulong tao sa kanyang ulo na ginagawang target ang kanyang mukha. Masyadong mayabang si Jae-hang tungkol sa kanyang direktang sundot sa ulo at sumasabog sa kanyang kaibigan tungkol dito. Galit na galit si Hyukjin at ipinag-uutos sa isang kalapit na estudyante na ibigay ang kanyang goma. Pagtanggap ng mahiyain na estudyante ng kanyang goma, agad itong kinuha ni Hyukjin. Binato niya ng buong lakas ang kanyang kamay at ibinigay ang isang matagumpay na suntok sa ulo ni Yang Chan. Sumayaw siya ng tuwa matapos maipasok ang perpektong tama. Pero si Jae-hang, PDZ putol ang teksto. Sinusubukan niyang bawasan ang big deal dito, sinasabi niyang ito lang ay isang swerteng tira. Ang dalawang magkaibigan ay patuloy na nagtatalo, sinusubukan nilang talunin ang isa't isa sa kanilang kakayahan sa panga. Nagpasya si Jae-hang na kumuha ulit ng tira, pinaikot ang kanyang kamay ng mabagsik at itinapon ng eraser pababa kay Yang Chan. Ngunit sa kabiguan, sumali si Jin at nasuntok sa kanyang bewang ang eraser. Nainis ang dalawang mang-aapi sa biglang nangyaring hadlang at bumagsak ang eraser sa sahig. Nang sinsundan ni Jin ang kanyang upuan na nasa tabi ng takot na si Yang Chan. Kitang-kita ang inis ng bullying gun at nadama ni Jin na sinusumpong na siya. Nagdesisyon si Hyukjin na paliwanagan si Jin sa kanyang aksyon, at agad naman itong pumayag. Samantala, ang ating batang lalaki ay tahimik na inilagay ang kanyang bag sa mesa at tinanong si Yang Chan kung okay lang siya. Ang kawawang binata ay sinabi na okay lang siya, ngunit sa kanyang maputlang mukha makikita natin na hindi siya okay. Sumandal na lang si Yang Chan palapit sa ating batang lalaki upang iwasan ang tingin sa mga mang-aapi at itanong kung magkasama silang lalabas pagkatapos ng klase. Ipinakita ni Jin na kailangang umuwi na sila kasama ang kanyang kapatid, kaya't hindi sila makakasama. Biglang na-inspire ang mahiyain na bata sa balita at tanong kung kasama itong naglipat dito sa kanilang paaralan.
Tinatango ni Jin ang kanyang ulo, sinasabing siya ay nag-aaral na rito bago nagdatingan. Nang tanungin ni Yang Chan ang kanyang pangalan, sinabi ni Jin na siya ay si Dayan. Nagulat si Yang Chan sa narinig, kaya't napansin ni Jin ang biglaang reaksyon niya, kaya tinanong niya ang kanyang kaibigan kung kilala niya ito. Sa una, hindi komportable si Yang Chan na magsalita, ngunit inamin na si Dayan ay hindi gaanong masaya sa paaralan kamakailan. Ipinaliwanag niya na siya ay kilala noon sa umerkado't maganda kaya't napapansin siya ng maraming lalaki. Ngunit isang babaeng blondeng nagngangalit na si Hui Jin, nagsimulang pambubuli sa kanya sa pangit na dahilan. Tinanong ni Jin kung walang kumontra sa pangbubuli kay Dayan. Ibinunyag ni Yang Chan na ang babaeng sumusubok kay Dayan, si Hui Jin, ay may kapatid na nagngangalit na si Gisu Kim, isa sa pinakamalalang pasaway sa kanilang paaralan. Mas masahol pa, si Dayan ay nahulog sa parehong homeroom ni Hui Jin, at siya ay binubuli ng tulad ng walang takot kaya't nabibigla ang bawat estudyante na patuloy siyang lumalabas para pumasok sa paaralan. Nagkakaintindihan si Jin at napagtanto na si Hui Jin ay nagsimula ng pangbubuli sa kanyang kapatid dahil may nagkakagusto kay Dayan, at iyon ang nakita ni Jin ang tingin ni Hui Jin na dumadaloy sa kanyang mga mata, at unang beses na nadama ni Jin ang hindi tamang pag-uugali ng kaibigang ito. Bilang kanyang nakababatang kapatid, lagi na lamang sinasamantala si Hui Jin sa mga bagay at palaging siya ang inilalayag sa panganib. Natakot na baka mayroon silang hindi alam, tinanong ni Jin ang kapatid at nalaman na may isang pangyayari sa paaralan ang dahilan sa mga ginagawa sa kanya. Pero malungkot na ibinulalas ni Yang Chan na ito ay lamang isang palusot, dahil ang totoo lang ay nais ni Hui Jin ng rason para apihin ang sinuman. Biglang bumalik sa isip ni Jin ang ilang araw kanina, nung inaasahan ng lolo na madali na lang ang pag-a-adjust ni Jin sa bagong paaralan pagkatapos ng mahabang paninirahan sa ibang bansa. Tinanong ng lolo ang kanyang apo kung paano naman ang kanyang pamangkin sa paaralan. Sa oras na yon, nagtiwala si Dayan na lahat ay maayos ang kanyang pag-aaral at walang anumang hinto ng mga hinanakit na kanyang nararanasan araw-araw sa paaralan. Pinuri ng lolo ang kanyang galing, sinasabi na laging magaling si Dayan sa pag-aaral, at pati mga guro ay may mataas na opinyon sa kanya. Sa kasalukuyan, natanto ni Jin na nagsasakripisyo lamang ang kapatid upang ipakita sa lolo na wala dapat ay panggamba. Biglang nagbukas ang pinto at pumasok ang buong grupo ng maingay na mga nang-aapi. Tinanong ni Hyuk-jin kung ano ang kanilang ginagawa sa kanilang silid. Sumagot si Giso Kim, isa sa mga pinuno sa buong paaralan, na siya ay nandyan para sa isang bagay. Namangha si Hyuk-jin sa kanilang presensya. Giso at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Tingnan mo, si Hyuk-jin ay isang maliit na isda, kahit na kaya niyang harapin ang ibang mga nang-aapi ng maayos, ngunit ayaw niyang madawit kay Giso Kim. Samantalang ini-inform si Giso ng kanyang mga kasama tungkol kay Jin. Nang makita ni Giso si Jin, biglang sumigaw siya sa kanyang mga kasama, galit na galit dahil natalo sila ng isang patpatang bagets. Ini-dismiss niya ang kanyang mga kasama at mariin na inakma ang daliri kay Jin, sinasabing lumapit. Agad tumayo si Jin, habang ang may buhok na pulang buhok at si Hyuk-jin ay lubos na nalilito kung ano ang ginawa ni Jin para mabadtrip si Giso, at siguradong alam nilang malaking gulo na ito para kay Jin. Samantala, tumitindig si Jin na may tapang at nagtatanong kung talagang si Giso ang bida rito. Kumunat ang noo si Giso, at nakakatuwang sa kanya na hinintay pa ng ating binata na malaman sino ang tunay na boss. Lumapit siya sa kanyang kasama at sinabihan na huwag lang nakatayo doon na parang tanga at kumilos na. Pero kitang-kita natin na labis na takot ang kasama, ngunit sa huli ay lumakad palapit kay Jin. Pero bago magsimula ang sagutan, biglang pumasok si Daeyang sa silid-aralan, pagod na pagod. Sa kasalukuyang oras, ito ang sitwasyon ni Jin. Tinitigan ni Daeyang ang kanyang sugatang kapatid. Napaluha si Daeyang habang humihingi siya ng tawad kay Jin dahil sa pagdulot ng gulo. Samantalang hindi pinansin ni Hyuk-jin ang mga luha at tinawag siyang pinakamalaking drama queen. Ngunit sinabi ni Jin sa kanyang kapatid na wala siyang dapat ika-sorry. Bago pa man siya makapagsalita ulit, biglang sumigaw si Jin at sinampal ang kasamahan na may lakas na bumagsak ito sa lupa, tulog na tulog. Nang makita ng ibang squatter kung gaano kalupit si Jin, nagsimula silang manginig. Isang squatter na napabagsak na, tiningnan ni Jin ang kanyang kapatid at sinabing dapat ay sila itong humingi ng tawad.
Galit na lumapit sa kanya ang matabang squatter na may kamaong nakapinid, ngunit nang walang anumang hirap, itinulak ito ni Jin palayo. Nang makita niya ang exposed na leeg, isang brutal at eksaktong suntok ang ibinigay ni Jin. Tulad ng isang ninja, iniwan ng squatter na lumuluhod at nagtatae bago bumagsak sa sahig. Ang isa pang squatter, na nagugulumihang nanginginig sa takot, nagtangka naman akit kay Jin. Sinagot ito ni Jin ng malupit na suntok sa mga tadyang at sa napakabilis na reflex, ipinadapa niya ang squatter sa sahig. Samantalang ganito ang nangyari, sa lungguhit, continuation of the story, sa lungguhit. Nagsimulang mawala ang kumpiyansa ni Giso nang makita niya ang aming batang madali na lang na pinagtagumpayan ang mga manlalaban niya na para bang wala lang. Nakatulala at walang ekspresyon ang mga lokal na alalay ng klase na ito, na nasa beta stage pa rin. Kahit sina Hoijin at Chicken Shake ay naguguluhan, lubos na nawawalan ng katinoan. Matapos talunin ang huling dalawang manlalaban, lumapit si Jin kay Giso at ipinakita sa kanya na ang kanyang kapatidang babae ay nagdurusa dahil sa mga kawatan na ito, at hindi siya papayag na magpatuloy ito. Sa wakas, nagpa siya ring magsalita si Giso, ngumisi habang kinikilala na si Jin ay hindi isang pabigat sa huli. Sa isang ngisi, binatukan ni Giso si Jin ng mabilis at biglang kamao papunta sa mukha ni Jin, subalit diniinan ni Jin ang suntok, iniwan si Giso na lubos na nabigla, dahil hindi niya inaasahan na magre-react ng ganoon kabilis ang aming batang. Gayunman, agad na gumanti si Giso, binatukan si Jin gamit ang kanyang kabila pang paa, subalit napablock ni Jin ito ng madali. Sinunggaban ni Jin ang paa ni Giso, hinigit siya palapit, at ibinigay ang isang malupit na suntok sa kanyang mukha. Ang suntok ay nagpapanglaw ng dugo sa lahat ng dako habang bumagsak si Giso sa lupa na parang isang laruan ng panyo. Kumakalat ang dugo mula sa kanyang ilong at bibig, at siya ay umiling sa takot kay Jin, na nakatayo sa kanya na tila isang tang asterisk inang tagakamatayan. Walang atubiling kumilos si Jin, at paulit-ulit niyang winasak ang tarantado sa mukha gamit ang malakas na sipa na nagdulot ng mas maraming dugo. Ang taong yun, na dating palalong mayabang, ay wakas na inasapul sa lupa, talo at pinahiya. Tahimik na umupo ang buong klase, mga matay napakalaki sa gulat habang nakatutok kay Jin na naghampas ng isa sa mga pinakamalaking balyero sa isang pasa lamang. Ang dalawang beta na balyero ay nagulat din. Hindi makapaniwala na si Jin lang ang naghampas ng isa sa mga malalakas na balyero tulad ni Giso ng ganoon kadali. Nagugulat din ang mga babae, lalo na ang blondeng nangangatal, hindi makapaniwala kung gaano kabalakasan talaga si Jin. Lumalakad si Jin patungo kay Huijin, na nag-aalala dahil ayaw niyang sampilan at masalubong ang parehong malupit na traitor. Subalit bago pa mangyari ang anuman, tumakbong papunta si Diane upang pigilan ang kanyang kapatid, at pinakikiusapan siya na huwag nang gawin ang anumang bagay. Pinapaalala ni Jin sa kanya na matagal nang inaapi ni Huijin at ng kanyang grupo si Diane, at alam din niyang siya ay pinagtutulungan ng mga ito kanina lang. Sumama ang pakiramdam ni Diane nang ma-realize niya na natuklasan na ng kanyang kapatid ang katotohanan, at biglang nagbayad puri. Sa katahimikan ay umiling na lang siya. Bigla niyang natanto na si Jin ay nakikipaglaban para sa kanya, kaya't agad siyang ngumiti. Sinabing okay lang siya sa kanyang kapatid at dapat itigil na niya. Sa una, nag-atubiling tumanggi ang kanyang kapatid ngunit sa huli pumayag, at nagdesisyon siyang samahan siya papuntang klase. Habang sila'y lumalabas, nag-ugong ang mga bulong ng mga mag-aaral sa silid, hindi nila maipaliwanag kung paano natalo ni Jin si Giso, ang pinakamatindi sa kanila, ng isang lalaki lamang. Kahit ang iba pang mga balahura ay kinikilala na si Jin ay totoong matigas, at nararamdaman nila ang ginhawa na hindi nila siya sinubukan noon. Habang ang usapan ay patuloy, ang babaeng kulot ay nanlalambot sa takot at kahihiyan, hindi maunawaan ang kanyang pagkatalo. Samantalang naglalakad sina Jin at Diane ng magkasama, ipinahayag ni Diane ang kanyang pagkabigla sa galing ng kanyang kapatid sa pakikipaglaban, ngunit bigla siyang humingi ng paumanhin. Labas tanong, tinanong ni Jin kung ano ang kanyang pinagsosorry. Ipinaliwanag ni Diane na kanyang kasalanan na siya'y nadadamay sa gulo. Siya ang mayroong pananagutan sa mga laban na kanyang inabot, kahapon man o ngayon. Binigyan ni Jin si Diane ng nakakapagpapalakas ng ngiti, sinabing hindi na kailangang mag-sorry para sa anuman. Dahil para sa mga pamilya ito, upang protektahan ang isa't isa.
Sinimulan niya ang paliwanag na noong panahon na siya'y tumira noon, lahat ay nag-aalaga lamang sa kanilang mga sarili. Hindi sila nag-aalala kung ano ang nangyayari sa iba basta't hindi sila ang nagdurusa. Ngunit kahit ang mga taong yun ay kumilos ng iba kapag nadamay ang kanilang mga pamilya. Dito na nagkat ang eksena patungo sa alaala, sa isang magulong labanan, na may usok at pagsabog sa paligid. Ang putukan at bombardment ay nag-echo mula parehong panig. Sa gitna ng kaguluhan, nakita natin si Jean noong kabataan pa, nasasangkot sa gulo. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang isa sa mga sundalong kabilang puwersa na desperadong nagtatanggol sa kanyang munting anak, pinoprotektahan ito mula sa isang lalaki na may hawak ng baril na nakatutok sa kanilang mga mukha. Kahit sa gitna ng karahasan, ang pagtingin sa sundalong yun na naghahanda ng lahat para sa kanyang anak ay iniwan ng malalim na impresyon kay Jean. Ibinahagi niya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pamilya, at bakit ito mahalaga kahit anong mangyari. Sa kasalukuyang sandali, ipinunto ni Diane na halos hindi na siya matandaan ni Jean. Kaya bakit pa rin siya nagsusumikap na tumulong? Sumang-ayon ng binata, inamin na totoo na hindi niya maalala si Diane, ngunit iginiit na hindi iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang tumulong. Nagbago ang katotohanan na sila'y pamilya. Tahimik lang ang babae habang tumatatak sa kanyang isip ang sinabi ng ating binata, simula na siyang maramdaman ng kaunting kahihiyan. Agad niyang sinabing okay lang siya at dapat nang bumalik sa klase si lalaki. Tinuro niya na narito na sila sa kanyang silid klase, kaya't nagpaalam na siya ng huling beses at biglang nawala, iniwan ng binata na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sa kanyang silid, si Jean pa rin ang mainit na usapin, at siya'y medyo nahihiya sa lahat ng atensyon na natatanggap niya. Kumaway ng thumbs up ang mga beta na nang-aasar, masaya na itinanong kung anong klase ng aral ang natamo niya sa ibang bansa dahil nilabanan niya ang mga baguhan na parang mga tira ng kahapon. Patuloy nilang pinupuri siya, ngunit nakatungo lamang si binata, tila ngarag. Makikisawsaw na rin siyang kaibigan na si Yang Chun, na nagsabing talagang kahanga-hanga si Jean, at dala nito ang ngiti sa mukha ni Jean. Samantala, sa mga tal-unang mga tunay, may kaba sa kanilang dibdib matapos ang kanilang nakakahiya nilang talo. Lalo na ang kanilang boss, galit pa rin, at nangangalit na may kakaibang kakaiba sa aming binata dahil hindi ito lumalaban kagaya ng karaniwan. Ang isang pangatlong klaseng mandurukot, sinusubukan ng kanyang kapatid na pasayahin siya, ipinapaalala sa kanya na tigilan ang pagmumukmok at sinasabing ang kanilang pagkatalo ay isang kapalpakan lang, at bigla lang silang nadali ni Jean, kaya inirerekomenda niya na subukan nilang habulin siya mamaya. Ngunit nananatiling tahimik ang mga traidor dahil natutunan na nila sa masakit na paraan na ang ating batang lalaki ay isang malakas na puwersa na hindi dapat hamakin. Gayunpaman, pinaalala ng babaeng blonde sa kanya na iisang tao lang ito, at hindi dapat natin hayaan na yung lalaking iyon ang pabagsakin tayo. Sa wakas, pinauupo ng kanyang kapatid, sinasabing kung gusto niyang makipag-away, maaari siyang lumaban sa batang yun mismo kung sa tingin niya'y madali lang ito. Siyempre, hindi gusto ni Huijin ang paraan ng pag-uusap sa kanya ng kanyang kapatid, kaya't sumasagot siya na hindi dapat niya pagbuntunan ng inis ang kanyang kapatid dahil lang natalo siya ng isang random guy. Galit na galit ang kanyang kapatid, at halata na ang mga salita ni Huijin ay sumakit sa kanya. Galit na galit siya dahil alam nating lahat na nagsasalita siya ng ilang hindi komportableng katotohanan. Tinitigan siya ni Huijin sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay pumupuno ng luha mula sa inis sa pagkakakita sa kanyang kapatid na ganito ang kilos. Tahimik na umalis siya, at isiniwalat ang pinto habang umaalis. Habang siya ay umalis, sinusundan ni Chicken Shake siya mula sa likod habang nagagalit si Blondie. Sobrang nakakainis para sa kanya na hindi magampanan ng mga maninira ang isang lalaki lang. Sinuntok niya ang pinto ng kanyang papasukang silid habang papasok, at nang makita niya si Dayan na nakaupo sa silid, tinanong niya kung nangingibabaw na siguro ang saya niya ngayon dahil may kapatid na siya. Binabanggit niya kung paano ngayon ay makakapag-aral na siya nang walang iniinda at tatakbo na lang sa kanyang kuya kapag may problema. Hindi nagsalita si Dayan bilang tugon, na lalo lamang nagpapagalit kay Huijin. Iniisip niya na ginagantihan siya ni Dayan ng cold shoulder dahil sa kanyang kuya. Maingay niyang iniuunti mga ngipin sa inis at inililinaw na hindi niya papayagan si Dayan na gawin ang gusto niya dahil may kapatid ito. Sa paglubog ng araw, nagsisimula ng umuwi ang mga mag-aaral,
At kasama sa mga naglalakad ang ating babae, na mukhang malungkot. Napapaisip siya, naaalala ang eksena kung saan tumindig at lumaban ang kanyang kapatid laban sa mga magnanakaw. Naalala niya ang sinabi nito na sila ay pamilya, at nagtataka kung ibig sabihin nito ay maaari na siyang mag-aral ng walang takot. Naaalala niya ang mga araw na hinahabol siya ng eskwela. Ang inaalala niya ang mga masamang araw na doon sa panahon ng paghahari ni Huay Jin, kung saan siya palaging inuutos at sinusunod ang bawat utos na parang tapat na asong alagad. Tuwing sumusubok siyang ipagtanggol ang kanyang sarili, siya ay sasampalin. Biglang nagpakita ang kanyang kapatid sa likod niya at nagtanong kung may iniisip siyang problema. Siya'y biglang nagulat sa biglang tawag na ito, ngunit ipinapaalala ng kanyang kapatid na tinawag na siya ilang beses, ngunit hindi siya sumagot. Tumanggap agad ng paumanhin ang kapatid, ipinaliwanag na hindi niya narinig ang kanyang tawag, at nagtanong kung naghihintayan uli siya. Tumango ang kapatid, sinasabi na oo dahil hindi pa rin niya alam ang daan pauwi. Kaya nagsimula silang maglakad sabay, nag-uusap kung paano sila magpoproseso ng mga grocery sa daan, dahil palaging sobrang gutom ang lolo tuwing huli na siya umuwi. Habang sila'y naglalakad magkasunod, nasa likod nila si ganid na babae. Mukhang galit na galit siya at hindi basta may aya ang ngiti sa mukha ng ating babae. Naghihintay ng tamang pagkakataon ng ganid na babae, para makalimutan si Dayan kung paano ngumiti. Sa susunod na eksena, makikita natin ang ating magkasamang nag-show shopping sa tindahan. Mukhang nahihirapan ang babae sa pagpili ng bibilhin, habang ang mga tao sa paligid ng tindahan ay naiinis. Tinitingnan ni Dayan ang aming duo. Hindi mapigilan ng mga babae sa tindahan ang kanilang atensyon sa aming lalaki, at napapansin ni Dayan kung gaano karaming atensyon ang itinutuon sa kanya ng mga babae. Alam niya na sikat siya sa paaralan, ngunit tila standout pa rin siya pati sa labas nito. Sa kuryosidad, tinanong na rin ni Dayan ng kanyang kapatid kung mayroon na ba siyang girlfriend nung siya ay nasa ibang bansa. Biglang tanong na yon ay nagulat sa kanya, at mukhang hindi pa niya naririnig ang salitang girlfriend noon. Sa pagkakita sa kanyang kahibangan, ipinaliwanag ni Dayan, sabihin niya na ito'y tungkol sa isang babae na posibleng niyang sinusundan. Simple niyang sinabi na wala pa siyang girlfriend, kaya iniendorso ng kanyang kapatid na dapat niyang isaalang-alang ang pagkakaroon ng kasintahan, lalo na't laging nahuhumaling ang mga babae sa kanya kahit saan siya magpunta. Tahimik na nanatili ang lalaki ng sandali bago sabihin na laging abala siya kaya walang oras para sa isang girlfriend. Nauunawaan ni Dayan kung saan siya nanggagaling, lalo na't abala siya sa pag-a-adjust sa bagong bansa. Doon tsaka bumabalik ang tanong sa kanya, itinanong kung mayroon na ba siyang boyfriend. Bunsod nito, pagbagsak sa kanya ang tanong at agad niyang sinabi na wala rin siyang ito. Nang tanungin siya kung bakit hindi pa, humirit siya ng, bakit, ikaw ba? Sinabi lang niya na abala rin siya. Pagdating nila sa bahay, nakita natin na ang apo namin ay binigyan ng isang Samsung Galaxy phone ng kanyang lolo. Medyo nadismaya siya dahil mas gusto niya ng iPhone. Agad na pinaliwanag ng lolo sa kanyang apo na ang baterya ng iPhone ay hindi gaanong matagal kaya mas maganda gamitin ng Samsung, lalo na't lahat ng kabataan ngayon ay may iPhone. Medyo nakakatawa ang pahayag, na nagpapahiwatig na pag-aarihin ng Samsung ay maaaring magbigay sa kanya ng pagkakakilanlan. Si Dayan, sa kabilang banda, ay sobrang excited dahil gusto niya ring magkaroon ng Galaxy phone, at ramdam niya ito na ang pinakabagong modelo. Nagsimulang maglaro ang bata sa telepono, habang ibinunyag ng lolo na naisama na niya ang numero ni Dayan at sa kanyang sarili. Nagulat si Dayan nang malaman na mismong si lolo ang nag-save ng mga numero sa telepono dahil karaniwan siyang tumutulong sa ganitong mga bagay. Agad itong nilinaw ng lolo, sinasabing may tulong siya mula sa nagbenta. Nagdagdag pa siya ng ngiti na nabalitaan niya kung paano mahilig ang mga kabataan sa bagong buksan, kaya umaasa siya na walang problema sa bata na binuksan niya ang kahon para mailagay ang kanilang numero. Tugon ni Jean, sabik naman ito roon. Nang maganap ito, humingi ng paumanhin si lolo. Kinabukasan, si Jean ay lumabas mula sa isang maaliwalas na paliligo at napansin ang kanyang kapatid na nagmamadali palabas sa kanyang uniforme. Bago ito umalis, tinanong ni Jean kung bakit. Lumalabas na siya ng maaga. Sinabi niya sa kanya na late nga siya at tumakbo palabas nang walang sinasayang na oras. Pinapaalala rin niya sa kanya na handa na ang hapunan, kaya ikaw na lang ang maglalagay ng mga plato sa lababo. Habang nagmamadali siyang naglalakad sa kalye,
Tiningnan niya ang kanyang cellphone at natuwa nang malaman niyang makakarating siya sa oras. Nadelay siya dahil gusto niyang magluto ng masarap na sopas para sa lolo kaya't naiyak siya nang makita niyang ngumiti ito pagkatapos kumain nito. Masaya siya na mayroon siyang nagawang kabutihan para sa kanya. Biglang naudlot ang kanyang saya nang siya ay mabinggo at mapatid sa sahig. Nakatayo sa kanya ang tatlong babae, lahat sila'y nakasuot ng hoodie at maskara upang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Sinasabi ng una sa kanila na mag-ingat si Daeyoung sa kanyang takbo at inaakusahan siya na halos nasira ang kanilang paa. Malinaw na itong mga babae ay naghahanap lang ng gulo at nagbibigay ng dahilan para mag-away. Humihingi sila ng paumanhin kay Daeyoung para sa kanyang tinatawag na pagkakamali. Agad namang pumayag ang kawawa at nagsabing totoo siyang humihingi ng sorry. Ngunit hindi pa rin kontento ang maingay na leader at sinampal si Daeyoung sa mukha at inutusan na mag-sorry ng parang isang hinaing na aso. Doon nagmungkahi ang isa sa kanila na may ponytail na magtungo sa isang lugar ng karaoke para maglibang. Agad namang sumang-ayon ang isa pang babae, sabi niya kailangan talaga nilang magpahinga at mag-enjoy. Nagtulay ang babae na may ponytail para makasalubong si Daeyoung sa eye level. May kasamang napakatawa ang ngiti. Inimbitahan niya ang ating babae na sumama sa kanilang sesyon ng karaoke, at sigurado siya na magiging masaya sila doon. Kaagad namang nakilala ni Daeyoung ang tinig. Agad niyang na-realize na si Wejin Kim ito, at tiyak na nandito siya upang pasamain ang buhay ng ating mga babae. Bago man lang niya maipahayag, silang lahat ay nasa isang madilim na lugar ng karaoke. Hindi mapigil ang ma-uneasy ang manager nang makita ang mga mukhang shady na babae. Makalipas ang ilang sandali, nakikita natin ulit ang manager, na naglalakad ng ukalma patungo sa silid kung saan nagsesyon ng karaoke ang mga batang yun. Nagmumura siya sa kanyang sarili tungkol sa mga mapanakit na kabataan sa kasalukuyang panahon at nagtataka kung anong kaguluhan ang iniwan ng mga babaeng yun dahil sa buong sesyon ng karaoke, maririnig lang niya ay malakas na sigaw. Kinukuskus siya ng manager ang lever at binuksan ang pinto, upang makita si Daeyoung na nakahiga sa sahig, maliwanag na nasaktan. Sa kabutihan, malay at nagsisimulang magbangon. Naguguluhan siya habang hinahanap ang kanyang mga bagay, at ang kanyang mga kamay ay umaalog habang kinokolekta ang kanyang mga gamit. Napakalito ng manager sa nakita niyang itong hindi inaasahang pangyayari kaya't nagpasya siyang tawagan ng ambulansya, ngunit tuwirang tumanggi si Daeyoung at nagkalabuan sa paglabas ng pintuan. Samantala, sa loob ng silid-aralan, ang guro ay nagtetake ng attendance at napansin na wala pa rin si Daeyoung. Nang kumpirmahin ng mga estudyante na wala siya roon, naguguluhan ang lahat dahil hindi basta-basta a-absent si Daeyoung nang hindi man lang inaabisuhan ang iba. Sa likod, si Wejin Kim ay nakangisi, malinaw na masaya sa kanyang sarili. Si Chicken Shake ay lumapit sa kanyang kaibigan at nagtatanong kung sa tingin niya ay magiging okay si Daeyoung. Bilang tugon, payo lang ni Wejin sa kanyang kaibigan na huwag magpanik. Binigyang diin niya na walang kinalaman sa kanila ang pagkawala ni Daeyoung sa klase. Nervously pumayag si Chicken Shake, nagtatangka na tuwing nasisilip siya at kinumpirma na totoo nga na walang kinalaman ito sa kanila. Sa wakas, tumunog na ang school bell, nagpapahiwatig ng dulo ng araw. Tulad ng karaniwan, nag-aabang sa labas ang lalaking kapatid para sa kanyang kapatid. Ngunit hindi niya ito matukoy sa dami ng estudyante. Unti-unti nang nawawala ang karamihan at walang halos natitira, ngunit hindi pa rin nakikita ang kanyang kapatid. Hinihintay niya ito nang makita niya na wala siyang nakuha mula kay Dia, bumunot siya ng kanyang telepono at sinubukan siyang tawagan, iniisip kung baka umuwi na ito. Samantala, naroon na pala siya sa kanilang bahay, at patuloy na nagtunog ang kanyang telepono habang tinatawagan ng kanyang kapatid, ngunit hindi niya pinansin at pinabaya na lang itong mag-ring. Sa huli, nagbalik na ng bahay ang lalaki. Kaagad niyang napansin ang sapatos na suot niya na nakahiga sa harap ng pinto. Binuhat niya ang kanyang bag mula sa kanyang balikat at lumapit sa pinto nito, marahan niyang tinapak ito at nagtanong kung nasa loob siya. Agad na sumagot ang babae, at naramdaman ng kapatid ang isang bungang hininga sa pag-alam na talagang nandito siya. Agad na tinanong ni Daeyoung kung naghintay din ba si Jin sa labas ng paaralan ngayon. Kilala ni Jin si Diaz at sinabi niya na sinubukan pa niyang tawagan ito, ngunit hindi sumasagot. Humihingi ng taos-pusong paumanhin ang babae, sinasabi na marahil ay natulog siya.
Napansin ni Jean ang kakaibang tono sa kanyang boses at nagtanong kung pwede siyang pumasok sandali. Agad na naghugas kamay si Daeyoung, sinasabing nasa kama siya dahil hindi siya gaanong magaan ang pakiramdam. Nag-aalala, tinanong ni Jean kung may seryosong problema. Ipinapanatag siya ng babae na ito lamang ay kaunting lagnat at magiging okay na siya matapos magpahinga ng konti. Pinayo ni Jean na tawagan siya kung may kailangan. At nagpasya siyang lumabas, plano niyang bumili ng gamot para sa kanya. Ngunit biglang huminto si Jean sa pinto at napansin na marumi sa dugo ang kanyang sneakers. Hindi nagtagal bago niya maunawaan na dapat may nangyaring seryoso, dahil hindi araw-araw na may dugo sa kanyang sapatos. Pagkakabukod-bukod sa kanyang isipan, kinuha niya ang unang tulong sa kagamitan at pumasok sa kwarto niya upang alagaan ang kanyang sugat. Natalbugan siya habang inilalagay niya ang bandage sa kanyang namumulang mukha. Mukhang si Jean ay hindi pa buo ang kwento. Sinabihan siya ni Daeyoung na nahulog siya sa hagdanan habang umiiwas sa bisikleta. Gayunpaman, tinukoy ni Jean na tila sobrang seryoso ng kanyang sugat para sa simpleng aksidente, at nagtanong kung hindi ba niya gustong makita ang doktor. Tumigil siya sandali bago pagtiyagaang sabihing wala siyang sakit. Ito ay maaring maintindihan dahil kung pupunta siya sa ospital, malalaman nila na ang mga pasa ay hindi mula sa pagkabagsak sa hagdanan. Pagkatapos noon ay ipinakita ang nakaraan ni Daeyoung, kung saan naririnig natin ang kanya ng punong guro. Sinasabi ni Daeyoung sa punong guro na binugbog siya ni Hwee-jin. Gayunpaman, diretsahang tinanggi ni Hwee-jin ang mga akusasyon. Kasama rin ang pulisya sa kaso, at pinanindigan ni Daeyoung na si Hwee-jin ang pumatay. Iniiangat niya si Daeyoung. Ipinapaliwanag niya na suot ni Hwee-jin ang isang maskara at sombrero, ngunit nakilala niya ang boses at tiyak na siya iyon. Bukod dito, may nakaraan ng pang-aabuso si Hwee-jin sa kanya sa paaralan. Ngunit pagkatapos, tanong ni Hwee-jin, na may mapagsamantalang ngiti, kung paano siya masisi ni Daeyoung nang hindi man lang niya nakita ang mukha niya. Tinatanong ng prinsipal si Daeyoung kung nakita ba niya ang mukha ng taong hamalay sa kanya. Sumagot si Daeyoung na muli na ang mukha ng salarin ay nakatakpan, ngunit tiyak siyang si Hwee-jin iyon. Sa puntong ito, sumabog ang galit ng ina ni Hwee-jin. Pinaratangan niya ng galit si Daeyoung na tumawag sa pulisya at try natong kriminal ang kanyang anak dahil sa isang kakatwang akusasyon. Sinusubukan ng prinsipal na patahimikin ang galit na ina, ngunit tumanggi ito makinig at ipinahayag na hindi siya magpapakalma. Samantalang ang kumpiyansa ni Hwee-jin ay bumagsak habang napagtanto niya na tila walang naniniwala sa kanya, kahit sa kanyang tiyak na si Hwee-jin ang may sala. Pati ang mga pulis ay may duda. Humingi ang ina na agarang humingi ng paumanhin si Daeyoung sa kanyang anak para sa akusasyon. Ngunit nagpakatatag ang ating bida at sinabihan ang babae na siya nga ang sumalakay sa kanya. Napakainis ang mayabang na ina sa pangyayari at nagpasya siyang ipag-uusapan ang isyu sa mga magulang ni Daeyoung. Hinahanap niya sa aming batang babae na dalhin ang kanyang mga magulang sa paaralan kaagad. Ito ay lubos na naglalagas ng puso ni Daeyoung. Ramdam niyang bumabagsak ang mga luha sa kanyang mukha nang hindi niya namamalayan habang ang masamang tao na sumalakay sa kanya ay tumatawa at lumalakad palayo ng walang parusa. Sa kasalukuyan, nadarama niya na nahahalakhak siya sa parehong sitwasyon na kanyang hinaharap noong nakaraan. Naniniwala siya na walang saysay ang magtaas ng boses nang walang matibay na ebidensya at determinado siyang huwag mawalan ng respeto sa kanyang lolo, na laging naging suportadong tao sa kanya. Biglang napansin ni Jean ang kanyang malupit na ekspresyon at inilapit ang kanyang kamay sa kanyang noo, nagtatanong kung totoo ba siyang okay. Sumagot ang babae, bagaman mahina, na okay siya. Pinuna ni Jean na bagaman walang nabali sa kanyang buto, ang mga pasa ay malalalim at masasakit sa mga susunod na araw. Pumayag siya at natutuwa na tila mahusay si Jean sa pag-aasikaso dahil napansin niyang perpekto ang pagkakalagay ng mga bandage. Ipinapaalala niya ang kanyang lolo, na siyang kanyang iniisip. Nag-aalala siya baka magalit ito sa lahat ng ito, lalo na at hindi malakas ang kanyang puso. Ito ay biglang sorpresa kay Jean. At nagpapahayag pa ang babae na ang kanilang lolo ay umiinom ng gamot para sa kanyang puso. Sa tugon, ipinapangako ni Jean sa kanya na tiyakin niyang hindi malalaman ng kanilang lolo ang sitwasyong ito at sinabihan siyang matulog na lang. Habang siya ay unti-unting lumalayo, tumawag siya mula sa likod. Ngiti sa labi, siya ay nagpasalamat sa tulong ni Jean, at sinuklian ito ni Jean ng parehong ngiti. Ngunit kapag siya ay wala na,
Unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Iniisip niya kung tama nga ba ang kanyang ginawa sa hindi pagsasabi sa kanya ng lahat. Nararamdaman niyang wala namang magagawa ang dalawang teenager tulad niya at ng kanyang kapatid sa sitwasyon. Ngunit alam naman natin na si Jean ay hindi isang karaniwang teenager, at hindi ako magugulat kung alam na niya kung sino ang nasa likod ng kanyang pinsala.